Umpisahan muna natin dito kay Vice President Sara Duterte. Pag-usapan muna natin itong matinding pahayag ni Attorney Torion, mga kaibigan. Ito, ipakita lang po natin. Dahil marami po talagang natuwa. At syempre guys, marami din po talagang nabunutan ng tinik. No? Parang what a relief no? Kasi po mga kaibigan, matagal na po natin itong minimithi. Matagal na po natin itong gustong mangyari, mga kaibigan, na sana po ay talagang idiretso na lang po ito sa Supreme Court. Ayan po mga kaibigan, babasahin po natin guys. Ito po ang magandang balita ngayon na hatid sa atin ni Attorney Torion at iba pang mga magagaling na mga abogado po na dinidepensahan po si Vice President Sara Duterte. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, ayan impeachment ni Vice President Sara Duterte pinatitigil sa Supreme Court. Ayan po. Once again, palakpakan po natin mga kaibigan ang magandang balita guys. Palakpakan niyo po. Napakagandang balita. Talagang ito po yung pinakahihintay ng karamihan po mga kaibigan, na sa wakas i-file na po nila ito sa Supreme Court. At syempre mga kaibigan, hindi naman po ito maganda naman po ito guys, dahil nga dalawang option po ang nakalagay, no? Basahin po natin para meron po kayong idea mga kaibigan. Ito po ang nakalagay ngayon sa breaking news natin. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hiniling na ipahinto sa Korte Suprema. Naghain ang grupo ni Attorney Estrelito Torion ng petition for certiorari and prohibition na may kasamang kahilingan para sa temporary restraining order or TRO upang ipatigil ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang maganda dito guys, dalawa kaagad siya, no? Wait lang ayusin lang po natin. Ang maganda po dito mga kaibigan, meron po tayong certiorari and prohibition at meron din po tayong TRO. Ibig sabihin guys, either way, pag ito po ay nag-granted mga kaibigan, wala na po talaga silang magawa dito. Kahit tumambling pa sila ng tumambling, kahit bumalentong pa sila ng bumalentong, kahit ulitin pa nila yung impeachment, pag ito po nag-granted guys, wala na talaga silang magawa. Forever na po ito mga kaibigan. Goodbye na talaga sa kanila. Okay? Ito po basahin lang po natin ang buong balita po para mabigyan po kayo ng kumpletong konteksto. Isang panibagong yugto ang umusbong sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na dalhin sa Korte Suprema ang issue ng legalidad ng proseso sa Kamara. Naghain ang grupo ni Attorney Estrelito Torion ng petition for certiorari and prohibition na may kasamang kahilingan para sa temporary restraining order or TRO upang ipatigil ang pagpapatuloy na impeachment proceedings. Bagamat nilinaw ni Torion na hindi nila opisyal na kinakatawan ang Vice Presidente, iginiit niyang mahalagang masuri ng Korte Suprema kung naaayon pa sa konstitusyon ang ginagawang proseso ng Kamara. Kasi po mga kaibigan, para lang po sa inyong kaalaman guys, no? Ayon po sa mga magagaling na mga political analysts, mali naman talaga ang proseso na ginawa nila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kahit sino po, tanungin nyo guys, pare-pareho po sila ng sagot. Mali talaga, wala pong due process. Hindi po sila sumunod sa tamang proseso po. Kabaliktaran po ang sinasabi palagi ni Ursula na sila daw ay sumusunod sa proseso. Pero ayon po sa mga magagaling na abogado mga kaibigan, hindi naman isa po ang nagsasabi dito. Marami na po. Si Attorney Torion, nagsabi na po siya. Attorney Harry Roque, nagsabi na rin. Panelo. Sila po si Attorney Hinlo. Kumbaga guys, marami na talagang nag-declare po na wala talagang tamang hindi po tama prosesong ginamit nila. Mukhang ang laki po ng pagkakamali nitong House. Kasi po, meron po silang nilabag Dahil hindi naman talaga lahat po ng nangyayari po sa House mga kaibigan, hindi naman nila pwedeng gawin yun. Like for example, bigyan ko kayo ng magandang example, ang pag-contempt. Okay? Ang pag-contempt po, hindi naman yan nagaganap sa House Pagdating po sa proceedings ng impeachment.
Di ba? Marami na po nagsasabi niyan. Oh, si Attorney Trixie Cruz. Di ba? Anong sinasabi ni Attorney Trixie Cruz, mga kaibigan? Malinaw ang kanyang ang binitawan na salita ni Attorney Trixie Cruz. Ito po iparinig ko lang sa inyo para po mabigyan po kayo ng idea, mga kaibigan. I-play lang po natin. Actually, medyo delikado kung gagawin nila kasi dun sa rules nila on impeachment na ipinasa during the 19th Congress, walang contempt powers yung Committee on Justice dito sa pagdidinig. Meron silang contempt powers doon sa mga inquiries in aid of legislation. So, walang rule na ganon at kailangan nilang i-interpret yung sarili nilang rules in such a way para magkaroon sila ng ganong klaseng power. In which case, dahil vague siya, madadala sila sa hukuman para i-clarify yan, para ma-establish nila yan. Ayan po, mga kaibigan, madadala sila sa hukuman para ma-establish nila. Ibig sabihin, hindi po sila sumunod sa tamang proseso. Sa kanilang petisyon, ipagpatuloy po natin, guys, ang balita natin kanina. Sa kanilang petisyon, binigyan diin ng grupo na hindi umano dapat pinayagang umusad ang mga impeachment complaint kulang-kulang sa sapat na batayan mula pa lamang sa simula. Ibig sabihin, guys, from the start, talagang wala na po talaga silang tamang or mga factual na mga evidence. Nagtataka lang po sila, mga kaibigan, bakit patuloy pa rin? Wala naman pala sila mga ebidensya, kulang-kulang. Kumbaga, mga kaibigan, mukhang meron talagang sabwatan dito Kasi kahit hindi naman pwede, bawal, tuloy-tuloy pa rin sila. The Constitution allows impeachment. It does not allow impeachment by fishing expedition. Yan po ang pinakatugma na sinabi ni Attorney Torion. Ang impeachment po, mga kaibigan, hindi po ito by fishing expedition. Yung parang namimingwit kayo ng ebidensya. Bawal yun sa impeachment. Kaya nga, ang sabi po dito, mga kaibigan, na talagang mababasura po ito sa Supreme Court, sigurado po tayo. Yan pinayagan ng konstitusyon ang impeachment, ngunit hindi nito pinapayagan ang impeachment na parang pangingisda lamang ng ebidensya. Dagdag pa sa document. Ito po, mga dokumento po, basahin na po natin A complaint insufficient. A threshold must be dismissed at threshold. Ang reklamong kulang sa sapat na batayan na umpisa pa lamang ay dapat agad ibasura. Ayon sa kanila, hindi maaring gamitin ang mga pagdinig, sabina o iba pang proseso o bangpunan ang kakulangan ng ebidensya. Kaya po, nanawagan po sila, mga kaibigan, na agaran po itong ibasura, ipatigil sa Supreme Court, mga kaibigan. Itong impeachment ni VP Sara dahil wala naman talaga itong tamang proseso. Matatandaang idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form of substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na nagbukas ng mas masuring pagdinig o hearing proper. Ngunit ayon sa mga petitioner, ang ganitong hakbang ay posibleng lumampas umano sa limitasyon ng kapangyarihan ng Kamara kung ang mga reklamo ay sa simula pa lamang ay kulang na sa batayan. Ibig sabihin, guys, wala talaga silang ebidensya. Pero bakit po tuloy-tuloy pa rin, mga kaibigan? Ano po talaga ang kanilang gustong mangyari dito? Di ba? Gusto nyo ba talaga mapapahiya na lang kayo? Di ba? Mga gusto talaga nilang tuluyan na po silang pagtawanan po ng sambayanang Pilipino, mga kaibigan. Ito po ang pahayag ni Professor Malu. May panawagan po siya. May panawagan po si Malu Tikia kay Bangag. Ano ang kanyang panawagan, mga kaibigan? Basahin po natin. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko, itigil nyo muna yung impeachment kay VP Sara. Harapin muna natin yung krisis. Di ba? Tama. Tumpak. Yan po. Agree po ako sa sinabi ni Professor Malu Tikia. Di ba? Huwag muna siya, lunukin niya muna yung kanyang pride.
swallow your pride for a while. Huwag kayo masyadong arogante. Dahil naghihirap po ang bansa ngayon. Yan ang pinakamagandang solusyon ayon po kay Professor Malutikia. Nanawagan ang political analyst na si Professor Malutikia na pasamantalang ihinto ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at sa halip ay tutukan muna ng pamahalaan ang lumalalang krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, direkta niyang pinahayag ang kanyang paninindigan. Kung ako si Pangulong Marcos, sasabihin ko itigil niya muna yung impeachment. Harapin muna natin yung krisis. Ayon kay Tikia, hindi niya tinututulan ang mga pananagutan sa gobyerno. Ngunit, kini-question niya ang timing ng impeachment sa gitna ng krisis na direktang naramdaman ng publiko. Hindi ko sinasabi na huwag maging accountable. Ngunit, binigyan din niya ang epekto nito sa pananaw ng publiko. Pero, kita mo yung optics. Ang tao nagkagulo. Hindi maintindihan kung magkano ang bilihin tapos nandito yung mga politiko nag-fishing expedition. Yan po ang pahayag mga kaibigan ni Professor Malutikia. Inuuna nyo ang impeachment. Ang dami pong problema sa bayan natin. Ang dami pong mga malalaking issue na dapat doon po kayo nakafocus. Pakinggan nyo naman ang mga magigiting natin na mga professor, ang mga magagaling natin na mga abogado na pro bono na nga yan eh. Kung tutuusin, di ba? Pro bono na po yan. Dahil kung ayaw niya makinig mga kaibigan, talagang lalagpak po siya. Babagsak talaga gobyerno niya. Tinutulungan na nga siya oh. Dapat nga may nagsasalita pa eh. May nagpapayo pa sa kanya. Ayaw niya pa. Sus Mario Joseph, Ginoo. Nakikinig ka lang kay palengkera na wala namang kwenta yan. Pakinggan mo, bangag, itong mga professor na mga magagaling, mga abogado na mga batikan. Makakuha ka ng mga idea sa kanila. Pakinggan niyo po. Kung gusto mo talaga maayos itong problema ng bayan natin. Biruin nyo guys ha, ito ha, ewan ko lang kung narinig nyo na ito. Dahil sa darating po na Mayo guys, yun po yung ASEAN. Ang sabi po sa balita, tuloy daw ang ASEAN. Tuloy daw mga kaibigan sa Mayo. Sabi ko, grabe naman itong bangag na to. Tuloy pa rin ang ASEAN natin. Sa gitna po ng malawakang pagdurusa ng ating mga kababayan dahil krisis po tayo ngayon. Ang sinabi sa balita, tuloy pa rin daw ang ASEAN. Grabe na po ito mga kaibigan. Ito po, puntahan na po natin si Triniling. Puntahan na po natin si Triniling mga kaibigan. Ayan po, ayan oh. Nababasa nyo ba guys? Nababasa nyo ba sa inyong screen? Ito po ang pahayag ni Triniling. Kapag nakabalik sa pwesto ang mga Duterte, sabi niya, I tell you, gigibain talaga nila ang bansa. Sus, naku, grabe. Gigibain daw talaga ang bansa pag nakabalik daw ang mga Duterte, mga kaibigan. Ha? Ibang klase talaga tong pahayag ni Triniling. Ano masasabi nyo dito? Ang sabi po ni Triniling mga kaibigan, pag nakabalik sa pwesto ang mga Duterte, I tell you, gigibain na talaga nila ang bansa. Sus, Mario Joseph ka naman, Paano mo nalaman? May crystal ball ka ba? Manghuhula ka na ba, Triniling? Baliktad ang utok ng animal ito po, basahin po natin Ito po ang kanyang sinabi. Nagbabala si dating Senador Antonio Trillanes sa publiko kaugnay ng posibilidad na manalo sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte at iginit na dapat umanong maging mapanuri ang mga Pilipino sa maaring kahinatnan ng bansa. Ayon kay Trillanes, naniniwala siyang maaring malagay sa alanganin ang bansa sa ilalim ng pamumuno ni Duterte.
Dahil dito, hinihikayat niya ang mga botante na pag-isipang mabuti ang kanilang susuportahan sa susunod na halalan at timbangin ang mga posibleng epekto ng kanilang desisyon. Kapag nakabalik sa pwesto ang mga Duterte, I tell you, gigibain na talaga nila ang bansa. Yan po ang sinabi ni Trililing. Sa kabila nito, patuloy na umiinit ang usapin sa politika habang papalapit ang susunod na halalan sa bansa, kung saan inaasahang magiging sentro ng diskusyon ang mga liderato at direksyon ng pamahalaan. Yan po mga kaibigan ang pahayag ni Trililing. Nako, grabe naman talaga. Anyari? Anyari? Pag nanalo si VP Sara, magtago ka na. Ha? Pag nanalo si VP Sara sa 2028 Trililing, mag-alsa balutan ka na. Yun ang payo namin sa iyo. Lumipat ka na, oo. Mag-ano ka na, punta ka na sa ibang bansa dahil sigurado akong nako, ewan ko lang talaga kung anong gagawin sa iyo. 'Di ba? Katapusan mo na. 'Di ba? Parang binabaliktad mo pa eh. Parang gusto mo pang sabihin na pag nanalo daw ang mga Duterte, mga kaibigan, ay gigibain daw talaga nila ang bansa. Anong gigibain? Paano nila gigibain ang bansa? Okay ka lang, Trililing? Bakit naman nila gigibain? Sige. Bakit mo naman nasabi na gigibain ng mga Duterte ang bansa natin? Ha? Kay Tatay Digong pa lang, hindi naman niya giniba ang bansa natin. Pinaganda niya ang bansa natin. Giniba ang mga masasamang elemento. Giniba ang mga droga. Giniba ang mga korupsyon. Oh. Yun yung sinasabi mo sigurong giniba. Pero sasabihin mo na pag nanalo daw ang mga Duterte, gigibain daw talaga nila ang bansa? Ha? Ayos ka lang? Okay ka lang? Baka may sakit to. Ha? Ano ba nangyari sa kanya? Panay ano siya, no? Panay banat siya, mga kaibigan. Hindi ko na maintindihan. Kasi ang nakaraan, sabi niya, aminado siya, mga kaibigan, na pag nanalo daw si VP Sara, ay wala na daw talaga. Pag hindi pa daw nila na pa-impeach si VP Sara itong taon na to, ay wala na talaga silang pag-asa. Sabi niya gano'n. Umamin siya. Tapos ngayon, iba naman. Iba naman ang kanyang banat. Gigibain naman daw ang bansa ng mga Duterte. Sus Maria Josep, giatay kudasay. Puragaba in town eh. Saan ba to galing? Ha? Saan ba to galing si Trililing? Puragaba ba? Puragaba. Anong sinasabi niya, mga kaibigan? Nagigibain ng mga Duterte? Ha? Ano po masasabi niyo dito, mga guys? Mga suki? Betagalban, thank you very much, ha? Dagdagan naman natin yung likes natin. Mag-likes po tayo, guys, ha? Sabi ni Laling Garcia. Oh, Sir Pudi, invite mo siya sa pabasa sa Trinity. O nga, invite ko nga si Trinity sa pabasa namin para tumino.